Bago kami dumiretso sa camping site ni Rochelle ay bumili muna kami ng mga karne na bagong bagsak para mas malambot at fresh ang kakainin namin sa camping site. At sa araw na to, halos 39 degrees Celsius ang init, kaya naman hindi na kami nakapag-vlog ni Rochelle ng maayos at nag-focus na lang kami sa pagtayo ng tent. Dahil first time na namin iset ang bagong tent namin, inabot na rin kami ng halos 3 oras sa pag-aayos dahil kalaban na rin namin ang init. Pagtapos ng 3 oras, na-set up na rin namin ni Rochelle yung bago namin tent. So first time namin to sinet, kaya inabot kami ng 3 hours. At saka binago namin lahat ng gamit namin. So kung makikita nyo yung last vlog ko about sa camping, tapos yung bagong vlog na to is almost lahat ng gamit namin pinalitan namin. Kasi nandyan na si Rio, sana masama na namin si Rio sa camping kasi nga medyo lumalaki na siya, 1 year old na siya. So kaya lang ngayong panahon sobrang init, so halos himatay na kami, kaya yung boses ko ngayon parang nanlalambot, tsaka hindi ako nakapag-vlog kanina. Halos hindi na namin alam gagawin namin ni Rochelle. So yun, nagpapahinga lang kami dito sa may kubo dito sa harap ng sa tent namin. So nandito lang yung tent namin pa. Na rin kami nakapaghanda ng tent, inuna na muna ni Rochelle magluto ng lunch namin. At ang menu namin ay ang pepper lunch. Hindi talaga umiinom ng beer kasi nakakalaki siya ng tiyan, kaya tinigil ko yung beer. Kaya lang yung araw sobrang init niya kasi, so isang bottle lang muna ako ng beer para makabawi rin. Dami kong pinawi sobra. Hanggang ngayon tumatagak-tak pa rin yung pawis ko. Papahinga muna kami ni Rochelle dito. So, kahit hindi ka gumalaw, pagpapawisan ka na sobra. So time check, 5 PM na. So ang ganda na mo ko. Gulong-gulo, nag-wax pa ako kanina, wala rin pala. So yun, nagugutom na kami ni Rochelle. Kakain na muna kami ni Rochelle. Unahin namin yakiniku bago kami mag-steak. Kahit sobrang init pa din, nare-relax kami ni Rochelle dahil sobrang tahimik at ang ganda ng tunog sa paligid namin. Ang sarap lang pakinggan ng tunog ng kalikasan habang nag-iihaw kayo habang kayo lang ang tao sa paligid nyo. So yun, mukha pa rin kami nugyot dalawa ni Rochelle. So medyo mainit pa rin siya. Kaunting galaw mo talagang pagpapawisan ka. Wala kami magagawa kasi summer kami nag-camping ngayon. Pero inihintay namin mag-September kasi makakapag-camping ulit kami nun. Tapos yun yung pinakamagandang panahon, yung medyo palamig na siya. So time check, 6:46 PM na. So ihahanda ko na yung bonfire namin. So ito yung pinakagusto namin sa part ng camping namin, yung magbo-bonfire. Yung titignan mo lang sa gabi yung bonfire, tapos parang rene-relax ka niya. Yung alam mo yung vibes na ganun, yung parang sobrang relax ka, tapos iisipin mo yung napaka sobrang free mo, walang tao dito sa camping site nyo. So oo nga pala, sa camping site namin dalawa ni Rochelle is wala masyado nagka-camping dito. Kung may magka-camping naman dito, good for 2 group lang siya. Sa ngayong araw, kami lang dalawa ni Rochelle talaga dito, as in walang tao. Sa amin yung spot. So matagal na namin pinupuntahan tong camping site na to. Kaya lang yung caretaker dati dito, mga 3 to 4 years ago, kung makikita nyo sa mga dating vlog ko, is wala na siya dito. So ibang tao yung nagbabantay dito. Habang lumalalim ang gabi, nanda na namin ni Rochelle ang steak. Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know
At pag sinabi natin na steak, ay hindi mawawala ang partner niyang wine. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place. So lately, ang iniinom ko kapag galing ako sa trabaho is wine. So naisip ko, first time ko mag-wine dito habang nagka-camping. Pag sinabi natin steak, syempre partner niya talaga is wine. So favorite ko yung wine ngayon. Kahit di naman ako bumibili ng mga mamahaling wine, talagang favorite ko lang yung wine after ng work ko kasi parang dun yung nare-relax yung katawan ko. I hope they treat you right. And before you toss this letter away, there's something